So, ang unang-unang tanong ko is, gaano kahalaga na matibay at healthy ang ngipin at bibig ng tao? Oh, okay. So, maganda yung tanong. At the same time, mahirap. Mm. Mahirap din sagutin kasi, ano yan eh, iba-ibang pananaw yan eh. So, sa pananaw ko, mahalaga kasi, syempre, makaka-apekto yan sa overall health mo. So, overall, confidence mo rin as a tao. Kasi kung bulok-bulok din yung ngipin mo, kulang-kulang, di ka rin makakangiti ng maayos. So, maano rin yung tao, kumbaga, bababa din yung self-esteem ng tao. Totoo. So, sa side naman ng kung halimbawa, by the book natin pag-uusapan yan. Kasi malawak yan eh. Sige. So, example na lang. Halimbawa, unfortunate events. Tinamaan ka ng diabetes. Oo. So, tapos, hindi maganda ang oral health mo. Hindi magandang... Siyempre, mahirapan kang magpabunot kasi madaming kailangan na requirement. Ganun ba? Iba ba ang pagpapabunot pagka may pag-diabetic ka? Siyempre, kailangan mo ring kumonsulta muna sa physician mo. So, bago kanya i-clear na. Kunwari, sobrang taas ng dugo mo. Hindi ka pwedeng bunutan basta-basta kasi... magbe-bleeding ka, no? Oo, sobrang ng bleeding. Tapos, at the same time, matagal din yung healing. Yun. Pangalawang condition, common. Mataas ang dugo, high blood pressure. Hypertension. Oo. So, nakaka-apekto rin yun kasi kumbaga ganun din, papakonsulta ka rin. Hindi ka rin agad-agad ma-address ng dentista mo kung mataas ang dugo mo kasi pag once tinurukan ka ng anesthesia, mas tataas ang pressure mo. Kasi magko-constrict yung so malawak na na yun. So, ang dami palang sa no? Sa naman nga, yung kunyari yung direktang epekto ng mouth health or yung teeth health ba? Sa ibang parte naman ng katawan mo, like wala bang gano'n na parang pwede kang magkasakit ng ganito kung hindi mo inaalagaan yung ngipin o yung bibig mo, parang gano'n? Meron din, may mga gano'n din. Anong mga, kunyari, yung mga common na mga diseases? Pinaka-common, siguro na lang. Kung tayo lumayo, yung impaction ng mga impaction, tooth impaction. Ano yung tooth impaction? Kunwari, wisdom tooth mo. Gets, oo. Impacted siya. So, in-advise ka na ng dentista mo na kailangan na ito bunutin kasi baka madamay pa yung ibang ipin. Hindi mo sineryoso yung advice. Sabi mo, next time na lang kasi hindi pa sumasakit. Tapos, hinintay mo hanggang masira na yung katabi. Maapektuhan. Tapos, ganun din, maapektuhan na rin yung mo kasi, kunwari, sumakit na, no? Hindi ka na makatulog. Pagkagising mo, puyat ka kasi hindi ka nakatulog. Apektado na rin yung work mo. Oo nga. Hindi ka na makafocus. So, yun ang mahirap pagka hindi mo inaalagaan. Nagko-connect lang siya na Oo. Tsaka kasi, kumbaga, ang primary kailangan natin gawin tao para mag-survive, kumain eh. Yun pa isa. Kung may problema bibig mo, hindi ka rin makakain ng tama. Yun pa isa. Kung may masakit sa ipin mo, hindi ka makakain ng maayos. Hindi mo may enjoy yung pagkain. Sabihin natin, ice cream, lalo ngayon, summer. So, kailangan natin malamig. So, pag may masakit dyan, madampian lang yan ng malamig, aaray ka na. So, ito pala, matanong ko lang, yung hypersensitivity ba ng ng teeth, is, yung hypersensitivity ba ng teeth, is genetic ba yun or parang may condition ka kung bakit siya hypersensitive? hindi.